Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Metal sculptures na gawa sa recycled materials nagpa-wow sa mga netizen. Isang ama mula United Kingdom lumikha ng baby stroller na may takbong 86 kilometers per hour. Ang imbensyon nakasungkit ng world record. Binata mula Tarlac, proud Pinoy nang makapagtapos sa isang prestihiyosong universidad sa Amerika. Asong butot balat noon, malusog na ngayon. Transformation story ng isang aso sa Davao City, pinusuan online. At 20-year-old Pinay na si Sofia La Forteza nanguna sa Mission 2 ng South Korean talent show na The Debut Dream Academy. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, made from scrap. Hinahangaan sa social media ang isang welder mula Ifugao dahil sa mga nalilikha nitong metal sculptures na gawa sa mga recycled na bakal mula sa junk shop o sa mga parte ng sasakyan at motorsiklo. Nakakabuo ito ng iba't ibang obra tulad ng metal horse, dragon at iba pa. Silipin ang mga nakakabilib na metal sculptures ng artist na si Kelvy sa trending report ni Pamela Adriano. Maraming netizens ang humahanga sa talento ng 28 anyos na welder at metal sculptor mula Ifugao na si Kelvy Galap dahil nakakabuo ito ng iba't ibang obrang metal sculptures na gawa mula sa mga ni-recycle niyang bakal galing sa junk shop o kaya naman magamit ng parte ng sasakyan o motorsiklo. Ilan sa kanyang mga likha ay metal sculpture ng isang kabayo, motorsiklo, military tank, rifle, agila, at may version din ng fictional ship na Black Pearl mula sa sikat na pelikulang Pirates of the Caribbean. Pagkukwento ni Kelvy, noong bata pa raw siya ay nagsilbing kanyang laruan ang mga gamit at patapon ng metal mula sa repair shop ng kanyang tatay. Wala rin daw kasi siyang mga laruan noon, kaya naman naging pamilyar daw siya sa mga metal scrap kahit na bata pa lamang. Pagbabahagi pa ni Kelvy, challenging ang paggawa ng mga obra mula sa mga gamit ng metal. Ang ilan daw kasi ay kinakalawang na o kaya naman ay madumi at sira na. Kaya kailangan ng mabusising paglilinis at pagre-restore sa pamamagitan ng paggamit ng teknik tulad ng welding para masunod ang forma o hulma ng iyong obra. Nasa 200 hanggang 27,000 pesos ang halaga ng mga obra ni Kelvy, depende sa laki at sa disenyo. Kwento pa niya, nagsimula siya bilang mekaniko pero dahil hindi sapat anya ang kita, nagsimula ito sa paggawa ng metal craft kung saan nagtrabaho ito bilang welder. Natuto itong gumawa ng mga metal furniture, mga gate, grills at iba pa. Hanggang sa nadiskubre daw nito online ang isang artist na lumilikha ng mga metal sculpture mula sa mga recycled materials. Kaya naman naisip niyang maaari niya rin itong gawin. Dito na siya nagsimulang sumubok bumuo ng isang metal sculpture mula sa mga hindi na ginagamit na motorcycle bearings. Nang makita ng kanyang mga kaibigan ang kanyang mga likha, bumilib ang mga ito at hinikayat si Kelvy na ipagpatuloy pa ito. Mula noon ay nakagawa si Kelvy ng mas marami pang metal sculptures. Sa ngayon, parami ang mga napapahanga at nabibigyan ng inspirasyon ni Kelvy, kabilang na ang mga kapwa niya artists. Sa ating next viral story, Harvard of the Skies. Isang Pinoy mula Tarlac ang viral ngayon sa TikTok matapos itong ibahagi
ang kanyang graduation bilang nag-iisang Pinoy na nagtapos sa Embry-Riddle Aeronautical University sa kursong Bachelor of Science in Aeronautical Science. Suot ang kanyang graduation cap na may disenyong hango sa Philippine flag ay proud ding winagayway ng binatang si Joshua ang watawat ng Pilipinas habang siya ay nagmamarcha. Ang kwento ng kanyang journey sa naturang university, ating alamin sa trending report ni Liway Abbas. Isang Pinoy mula Tarlac ang viral ngayon sa TikTok matapos itong ibahagi ang kanyang pagtatapos sa Embry-Riddle Aeronautical University o kilala rin bilang Harvard of the Skies. Ang 25-year-old Tarlacenyo na si Joshua Daniel Asiatin ang nag-iisang Filipino graduate sa prestihiyosong universidad. Sa uploaded video, makikita ang binata suot ang kanyang graduation cap na may disenyong Philippine flag habang nagmamarcha at bitbit ang watawat ng Pilipinas bilang simbolo ng pagmamahal sa bansa. Sa isang interview, binahagi rin ni Josh ang pinagmulan ng kanyang passion sa aviation matapos niyang masubukan ang flight simulator sa 2004 version ng Microsoft. Nang tuparin na ang kanyang pangarap, kinuwento niya naman ang rason kaya niya napili ang Embry-Riddle. Ayon sa kanya, naramdaman niya ang sense of belonging sa kanyang unang araw sa campus at napapalibutan pa ng mga taong may passion din sa aviation, kaya hindi na naging mahirap sa kanya ang mag-adjust. Ang Tarlacenyo Pride ay nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Aeronautical Science noong Mayo ng nakaraang taon. Ngayon ay katatapos lamang na ma-convert ang kanyang International Federal Aviation Administration license sa Local Civil Aviation Authority of the Philippines license para magsilbi sa bansa. Hinihintay niya na rin ang resulta ng kanyang job application mula sa isang airline. Sa ating next trending story, transformation story ni Moti. Pumukaw sa puso ng mga netizen ang transformation story ng isang stray dog sa Davao City. Ang dati kasing payat at nanghihinang si Moti, masigla at malusog na ngayon, 3 buwan matapos itong ma-rescue. Ang then and now pictures ng aso silipin sa trending report ni Angelica Cosme. Mula sa dating butot balat at mailap na aso, malusog at masigla na ngayon. Yan ang transformation story ng asong si Moti matapos ang 3 buwang pag-aalaga sa kanya ng rescuer at fur mom na si Angelita Dasilio. Ayon sa nagsilbing angel ng aso, buwan ng Hunyo noong nasagip niya ito. Si Moti kasi muntik pa niyang mabangga ng isang motorsiklo noon. Sa tulong ng sapat na gamutan mula sa veterinaryo na sumuri sa aso, gumaling ang kondisyon nito sa balat at ilang karamdaman. Bumuhos naman ang mga komento ng paghanga mula sa netizens, hindi lamang sa mga magagandang pagbabago sa aso, kundi maging sa pagmamahal at pagmamalasakit na ipinakita ni Angelita kay Moti. Payo naman niya sa iba, huwag sanang mag-alinlangan na tumulong sa mga hayop na katulad ni Moti sa lansangan. Maliban kay Moti, laman din ang Facebook account ni Angelita ang iba pang aso na kanyang nasagip at natulungan bilang isang miyembro ng Davao Animal Rescue Volunteers. Para sa ating next viral story, fastest baby stroller. Sa mga istorya natin, tampok ang iba't ibang world records. Mukhang isa na yata ito sa matatawag na out of this world. Sino ba naman kasing mag-aakala na ang isang simpleng baby stroller magagawan pa ng paandar ng isang ama mula United Kingdom? Kaiba sa simpleng stroller na ginawa para maprotektahan ng mga baby, ang Mega Pram na ito, customized para tumakbo sa bilis na 86 kilometers per hour. Ang imbensyong niya ni Daddy Colin, silipin sa trending report ni Millie Borja. That's not a pram.
that, surprise! Ang pram o mas kilala sa tawag na baby stroller ay ginawa upang maging komportable ang mga chikiting kahit saan man pumunta kasama ang kanilang mga magulang at tagapag-alaga. Pero paano kung ang nakasanayan nating stroller ay lagyan ng twist? Gaya na lang ng ginawa ng Daddy of Two na si Colin First mula United Kingdom. Nakagawa kasi ito ng stroller na tinawag niyang Mega Pram. Sa sobrang mega nito ay maaari itong tumakbo sa bilis na 86.04 kilometers per hour. Ayon sa dad/YouTuber na si Colin, habang nasa mall daw ito, napansin niyang ang mga pram ay kadalasang gawa para sa mga batang babae. Kaya biro nitong tanong, nasaan naman ang para sa mga lalaki? At mula sa imbentsyong nagugat lang sa malikot at malikhaing isipan, nakasungkit pa ng world record bilang fastest pram in the world. Sa kanyang YouTube channel, mayroon pang demonstration kung saan proud nitong ipinaliwanag ang 10 horsepower at 4 gears ng kanyang mega pram. Kahit siya mismo umano ay nagulat kung gaano ka-stable ang nasabing pram dahil hindi nito inakalang kakayanin nito ang ganoong kabilis na takbo. Ngunit syempre, paglilinaw lang ho, dahil sa taglay na bilis ng stroller, hindi na ito ligtas para magdala pa ng bata. At para sa trending showbiz balita, 20-year-old Pinay na si Sofia La Forteza nanguna sa Mission 2 ng South Korean talent show na The Debut Dream Academy. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. Aabante na sa next mission ang South Korean talent show na The Debut Dream Academy ang 20-year-old Filipina na si Sofia La Forteza matapos itong manguna sa Mission 2 ng kompetisyon. Batay sa inilabas na resulta ng Hybe, top 1 si Sofia with 69,098 votes. I put the work in. I feel like I've grown so much in my skill set. Samantala, hindi naman nalalayo rito ang nasa second spot na si Samara ng Brazil na nakakuha ng 68,165 na boto. Habang pangatlo si Yoonse ng South Korea na may 57,801 votes. Sa Mission 2, hinati ang 18 contestants sa apat kung saan inatasan ng bawat grupo na mag-perform ng isang song ng K-pop girl group na Les Seraphim. Si Sofia naging bahagi ng Team A na nagtanghal ng Anti-Fragile. Apat ang natanggal matapos ang naturang misyon. Ang natitirang 14 finalists ay haharap sa final mission bago ang live finale ng show. Ang The Debut Dream Academy ay ang audition program na inilunsad ng Hybe at Geffen Records. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating fresh graduate at future pilot na si Joshua. Congratulations, Joshua! At talaga namang matagumpay niyang natapos, ayan, at natagumpayan din niya ang kanyang mga kinakaharap na challenges sa kanyang pag-aaral ng aeronautical science ay sa isang prestigiyoso tawagan nila ay Harvard in the Sky na university, di ba? O university, ayan po. So ibig sabihin medyo challenging makapasok dito. At proof po dito ay nag-iisa lamang siya na Pinoy graduate. Kaya naman proud na proud siyang iwinagayway o igiwinagayway. Ayan po ang ating watawat ng Pilipinas. At syempre kitang-kita rin po sa kanyang graduation cap ang kulay ng ating bansa. Kaya naman hopefully po sa future ay makapagtrabaho siya bilang isang successful pilot at mapalipad po niyang isa sa mga malalaki po at high-tech na mga eroplano po from our flag carrier. O diba? Kung di naman kayo maging successful siya kung ano man po ang nais niyang tahakin. At syempre makita rin sa kanyang post na proud ang kanyang mga magulang. At syempre siguro ang kanyang mga taga-probinsya o mga kababayan niya sa Tarlac. So congratulations po sa inyo. At salamat din kay Joshua for posting this success. Kasi naman po maganda po ito para ma-inspire din po ang mga katulad niya na may pangarap na maging piloto. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and The Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending,
Aalamin, bubuin, at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.